Okay, pagpalagay na natin na hindi totoo yung sinasabi nitong si Senator Amy Marcos na isa sa mga motibasyon kung bakit napalitan itong si Tuta Soto dahil doon sa ugong-ugong na charter change. Ang tanong dito kay Ping Lacson, kung sakali bang itutuloy, sang-ayon ka? Isang like at isang subscribe mo sa inahuta dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung joint button nandyan lang ho sa baba. Kasi pinagpipilitan nitong si Pinky na yung sinabi nitong si political strategist Lito Banayo at nitong si Senator Amy Marcos, walang katotohanan. Hindi naman pinag-uusapan sa caucus yun eh. Pag nakikipag-meeting daw, di umano itong si Tuta Soto, dito kay Boji D, dito kay Puno ata, kung di tayo nagkakamali wala ka na din naman kasali. Nagpupunta sila sa hotel at doon nila pinagpaplanuhan, di umano, yung charter change na yan at term extension sa mga boboto para sa impeachment nitong si BP Sara. Walang eleksyon na mangyayari sa 2028. Dito muna tayo kay Idol J, palakpakan natin, isa sa mga banateros. Isa sa mga nga pinapanood nating mga vlogger ngayong mga panahon na to. Bakit? Una sa lahat, may prinsipyo. May prinsipyo ho yung mga yan. May paninindigan at talagang solidong Duterte supporter. Hindi ho tayo pwedeng magkamali dyan. Rekta ho tayo dito kay Idol J. Game. Eto mga banateros, breaking news. Naku, yan ang gusto ko eh. Yung mga ganyan, pagka sinundot kayo ng ganyan ito si J. Guevara, eto mga break. Isusunod naman nila, talagang uubusin ho nila lahat ng majority. Yan. No? Dahil para tuluyan na talagang ma-impeach si BP Sara at hindi na sila mamroblema sa darating na 2028 election. At maisagawa na nila ang pagiging Prime Minister ni Marcos Jr. or ni Martin Romualdez. Alam naman ho natin kamakailan lang ay si Jinggoy Estrada ho yung punteriya nila. At syempre, si Senator Chis Escudero. Andyan din si Senator Bato de la Rosa na hinahanap nila at sinasabihan nila na pugante. Andyan din si Senator Bongo na sinasabi nilang siya naman ang isusunod na aarestuhin. Bababaan ng warrant of arrest ng ICC. So talaga ay uubusin ho nila etong majority. Hindi ho tayo magtataka kung itong biglang ang isusunod nilang arestuhin itong si Senator Bongo. Hindi ho tayo magtataka diyan. 'Di ba? Sila mga kung 'di ba tinatag sila bilang mga co-conspirator diyan sa kaso nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ho tayo magtataka kung meron na si Aguirre, meron na itong si Danao, yung mga nakapaligid kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong nagdaang election. Uubusin ho talaga nila. Pero ang priority talaga yung nasa pinakataas yung mga sitting senator. Kasi may boses sa Senado, nakakapagsalita sa impeachment ni VP Sara, makakapagtanong sila, yung mga punto de vista talagang kung paano yung pinag-divide ng prosecution o ng mga taga-Injustice Committee yung trabaho para masiraan si VP Sara at itong si Atty. Manscarpio sa mainstream media noong naghihiring pa sila. Ganun din ang mangyayari dapat dyan. Pagdating sa Senado, dyan na tayo magkakaalaman, magtatanong na yung mga individual na walang kabayas-bayas pagdating sa impeachment ni VP Sara. Doon lang tayo sa katotohanan. Di ba? Wala naman tayong problema dyan. Tayo nga confident tayo taga-suporta lang tayo. Pero yung ating kumpiyansa, yung kumpiyansa natin na hindi magnanakaw, walang Duterteng magnanakaw, hindi pa ho yan, talaga, yung paniniwala natin na yan, talagang nasa pinakamataas na level ngayong mga panahon na ito. Imposible. Ang alam ko dito, walang Duterteng magnanakaw. Pero Marcos, marami ho yan. Basta nakapaligid dyan sa mga Marcos na yan, malamang sa malamang magnanakaw yan. So ngayon, ang kasunod naman ay etong pong si Senator Rodante Marcoleta. Sabi dito, Jay, banata mo, Jay. Sen Marcoleta, Yan. inirekomendang ireklamo ng plunder indirect bribery. Sabi daw ng ombudsman. Nako. Talagang nakapokus lang ho sila sa majority. Samantalang ang dami-dami din namang kaso nung mga nasa kabila. Meron nga dyan convicted pa. 'Di ba? At meron pa nga dyan Sino si Franz Castro, Jay? Convicted yun, di ba? Nakonto ka. Yun, local courts. Bakit di pa nakakulong yun?
tawag dito, di umano ay tumanggap ng 50 million doon sa nangyaring butuhan or eleksyon nung 2025 senatorial. 'Di ba? At tinuturo din na kasama din sa mga tumanggap sa mali-malitang pera pero hindi iniimbestigahan ng ombudsman. So talagang plano talaga nilang ubusin itong majority para hindi na nga sila mamroblema sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Tapos, ang malupit pa dito, kapag natuloy yung sinasabi nilang CONAS, ang mga minority lamang ang pwedeng bumoto at mananalo din talaga kasi di hamak na mas marami na, no? Mas marami na yung kampo nila, mas marami na yung kampo nila tawag dito, nila Kiko, nila Bamakino. Siyempre, tuloy-tuloy na yung Kumbaga one-sided na kasi sa House of Representative, tag 3 years lang yan, parang senador din sila kung may extend sila ng another 3 years. Kaya ang kakapal ng mukha nitong mga congressman na to pambihira. tuloy-tuloy na yung plano nila sa CONAS. So talagang may plano talaga silang ubusin itong majority ngayon. Yan. Si Senator Rodante Marcoleta naman ang kakasuhan nila ng plunder. Ayan, tanong dito, sino naman kaya ididikit dito kay Senator Rodante Marcoleta? Yung kay Romualdez tsaka kay Bunuan. Asan na yung sabi niyo kakasuhan niyo si Romualdez at si Bunuan, di ba? Hanggang ngayon mukhang mauuna pa atang maaresto si Senator Bato at mas mauuna pa atang makasuhan si Senator Marcoleta kaysa kay Romualdez at kay Bunuan. Eto mga banateros, breaking news. Ayun, ha? Ayan ang masasabi nyo dyan sa na yan. Actually, natalakay na ata natin yung kay Senator Rodante Marcoleta. Dito sa bahagi ng video natin na to, itutuloy na lang ho natin itong video na to ni Sen Dante. Ha? Panoorin ho natin. Continuation ho ito ng pagbalagbag nitong si Senator Rodante Marcoleta dito kay Antonio Carpio. Sa'yo na. Doon sa kamarami sa salita ngayon, saan mo nabagod yun? Meron pa mga dean ng College of Law. Din na yan, tsaka yung magagaling na mga abogado. Yung Dean Mel Santa Maria, yung laging ini-interview nitong si Manong Ted Pailon, no? Bataan yun Doon sa Pilipinas. Ang isang napakasimpleng patakaran ng ating Korte Suprema. Kapag ka ang isang kaso ay pinag-uusapan, nililitigate pa lang. Opo. Huwag kayong gumagawa ng kung ano. Ako naman, kaya ginagawa ko because sa tungkulin ko sa Senado. Oho. Inaatake ang ganito, inaatake yung ganito, at tatayo sila ng ganito. Karapatan ko na gamitin din ang nalalaman ko para kontrahin ang kanilang opinion. Without necessarily addressing the merits of the case. Tama po naman. Di ba? Sila, yun na lang, nandun lang sila, pakapi-kapi lang to. Kung magsalita, akala mo Parang yun ang buong katotohanan, no? Parang akala mo nandun na siya sa bulwagan ng Senado. Parang sila ang abogado ng kalaban ni Senador Bato de la Rosa. Di kasi paano, yung iba naman kasi sa amin, mas gusto silang kinakausap, yung mga gano'n. Pupunta sa media, alam mo, nagpasya kang maging senador, nagpaboto ka, nangampanya ka Nagkataon na, binoto ka, may naniwala pa sa'yo, kahit pa paano. Di naging senador ka, di ba? Opo. Alam naman niya na ang Senado is a parliamentary body. Yes po. Oho. It is a deliberative assembly. Hindi naman siya tatayo doon makiharap ng debate. Yun lang po. Pupunta siya sa radyo, pupunta siya sa television. Sabi nga, Ayun yung si Ping Lacson, mahilig yan Mayat-maya mayroong nagpapa-interview. napasulat sa Biblia Na? Hahanapin mo siyang masikap, hindi mo siya matagpuan Oo nga po. No? Minsan pupunta siya sa lounge, aakit siya sa opisina. Pero magsasalita pag tatakbo, mayroon ba naman ganun? Oho. Pero ngayon sa nang bago, kung sino daw po yung mga senador na magbibigay proteksyon kay Senador Bato de la Rosa, baka madamay daw ang mga senador na ito. Sabi nino. Sabi niya po ng DOJ. Si Bida, At yun daw pong mga nagpataka sa kanya, doon sa Senado,
ay baka daw habulin din ng batas. Ako, masasabi ko lang sa hintayin mo kasi kung ano ang sasabihin ng Korte Suprema. Hindi mo ba alam na sinabi niya klarong-klaro yon? Opo. Hindi pa kami tapos doon sa main case. Yung merit ng kaso, pagdidebatihan pa namin ito. Oho. So, kung sasabihin niya na lahat ng nagpatakas o napakasangkapan sa pagtakas, o hindi mo nga pwedeng gamitin yung pagtakas Correct. Opo. Hindi pwede. Wala siyang dapat takasan dahil wala ngang valid warrant of arrest sa akin eh. Kaya pala sinabi ni Senador De La Rosa, yung Senador Robin kahapon nung nakapanayam namin, ito, ipinakikita, nakisabay sa akin yung tao eh. Sinabi sa akin, pag uwi mo, sige, sasabay na ako. Nakita doon sila ng mga pulis. Nakisakay siguro. Opo, nakita doon ng pulis kung sino. Hindi naman daw sila hinaharang. Kung nakisakay sa akin, isasakay ko rin naman siya. Ayun na nga po eh. Ano naman ang masama ron? Kasi wala naman silang talagang arrest warrant. Sana kung nakalagay sa revised penal code, Oho. kapag kayo'y nagpasakay yung sasakyan, meron kayong criminal responsibility. O yun, baka pwede yun. Nako, Pero kung nakisakay lang sa'yo, boss, baka pwede naman akong makisakay kasi wala akong sasakyan. Gawa nang dumating ako rito, nakisakay ako kay Senador Cayetano eh. naplatang sasakyan ko. Paano naman kasi kasakatatakbo ko kasi. Hindi ko na naano yung sasakyan ko. Wala na palang hangin yun eh. Makisakay muna ako sa'yo. Halika, pre. Oho. Kasalanan ba yun? Hindi po. Siyempre, bilang senador, kapwa yung senador. Di ba nung nagpasaring na naman yung isa eh. Oho. Sumakay pala kanya sa kotse ni ganito. Talagang may ano niya, silang mag-ate lang, sabi niya. Alam mo naman yun eh, di ba? Opo, oho. Siyempre, dahil nga sa pangyayari, medyo mataas na yung emotion, sinagot siya, sana wag naman kayong ganyan na para bang napakalaking pangyayaring meron pang kalakip na krimen ng ganito, ganyan-ganyan. Kaya bakit naman kayo magsasalita ng ganyan? Ako, nakisakay ako sa maraming pagkakataon sa mga kasama natin. Opo. May issue ba yun? Tapos mag-apologize. Hindi, nakakuha naman kasi ako ng reliable A1 information. Reliable A1 pa eh. Reliable na A1. Pambihira talaga. Mali pala. Di wag kang mag-apologize kung A1 reliable, di ba? Oho. Kaya problema, inamin nung kuya, Senador Alan, sa kanya pala, hindi pala doon sa ate. Ang talagang kinasasama lang na loob, sinabi ko sa'yo, na hindi nila inaasahan, nasusulpot yung mama, Yun, hindi nila na natunugan na gano'n ang mangyayari. Kaya nga, sikip na sikip ang dibdib. Yan na lang ang pag-usapan, yung gano'n, wag na kayong kung ano pa yung masakit ang loob nyo sa nangyari. Di ba, nakapagsalita pa ako ron eh. Nagtatali-talinuhan man ang matching. Nauutakan pa rin. Ayun, si Tutaso to, mahilig magtali-talinuhan. Yun ang sama ng loob eh. Yun na lang, wag na kayong ano. Kung ano-ano pang mga, di ba? Anyway, Sen, bago lang tayo mag-break, mayroon tayo sa mahalagang paksa na mapag-uusapan. Marami lang po nagtatanong. Kaya ako tapos na tayo. Di ba po, meron pa tayo, 30 minutes pa. 30 Yung minutes issue na. ng Blue Ribbon. Ito naman si Shendante, masyadong nagmamadali. May lakad ka ba? Pambihira naman o. Ikaw lang inaabangan dito sa PH Update. Mula Lunes hanggang Huwebes, sinabi ko naman, Biyernes lang yung guesting ni Shendante dyan sa Saganang Mamamayan. PH, punta ka dyan sa Net 25. Check mo kung baka meron doon si Shendante. Kalma. Alam ko, schedule lagi yan, automatic, Biyernes. Nagtaka nga ako, Senator Robin Padilla kahapon, kaya huli na tayo ng upload eh. Pero automatic na yan, Biyernes, i-check ko talaga yan. Kaya wag niyo na akong remind. Ako na nagsasabi sa inyo, kung hindi ko pinapalabas si Shendante, wala siya dyan sa Saganang Bon, kasi, well, sabi nila, hindi na po talaga kayo ang nandyan. Magpapatawag, meron na bang kalendaryo kung ano ang magiging schedule ng Blue Ribbon? Kasi ito po ang inaabangan ng marami, Sen eh. Hindi, nakapangako ako kay Senate President na Opo. hindi muna ako magsasalita tungkol dyan. Okay. Dahil in deference to the action taken by the majority na Opo. na ibigay kay Senator Pia. Kaya ang sabi ko, naipasya ko na bilang paggalang dun sa aksyon na yon. Yes po. Lahat ng katanungan dyan ay dapat ang sasagot ay si Senator Pia. Ayun. Yun, galing, Yes po. galing ni Senator Rodante Marcoleta, palakpakan nun natin. At saka ako, kahit ako dito sa PH Update, napakalaking approve nung ginawa niya na yun. Na
Kung sakali mang ibigay sa kanya, tinanggihan niya ho yan, yung committee na yan. Ako nagtoko, ang ganda-ganda ng karangkada ko nung inumpisahan ko yan. Nandun na kami, tinutuntun na namin eh. Papunta na kami sa mastermind eh. Kinuha nitong si Ping Lacson Buitaga. Ano nangyari? Ayun. Nagkanda hendot-hendot na. Okay, we respect, Your Honor. Magbabalik pa po ang Tuloy natin. Ray Herrera, Sen, no? Lagi pong nakatutok sa ating palatuntunan. Sien tuloy. Sir Jen, PH update ha? Si ano pala, may nagsabi sa akin na paki-shout out pala. Shout out, opo. Paki-shout out naman. Ano nga shout out? Yung pakibati, ikaw naman ako, bati lang, shout Shout out. out. Yun po kasi ang Nahihirapan uso mo lang ngayon, kami na. Si PH update. Nako! Pambihira talaga tong si Sien Dante. Hindi ko alam. Sinout-out ako ni Sien Dante naman o. Pambihira talaga. Yun pala. Nalagi na, opo. Yung pala, Oo. takatutok pala rito. Ay, lagi po yun. Hindi pala, tsaka hindi nagpapalya yun eh. Oo, hindi. Hindi mo papalya-palya, pero yun hindi. Ay, opo. Walang At saka pala. kung ano man, i-review sa ating YouTube channel. Sir, Oo. PH Update. Oo. Alam ko, parang Kapampangan din ata. Yun din, kung di ako nagkakamali. Marunong lang siya magkapapangan. marunong lang. Pero Marunong lang, Tagalog marunong. yata yun. Tagalog. Meron naman pong request send, ano ha? Pwede daw ho bang pakibasa niyo itong ano? Ayaw nyo sa akin eh. Pambihira talaga tong si Sien Dante. Nagulat ako doon ha. Na-shoutout ako ng pambihira talaga, oo. Ito, pagka... Naano ako doon, nagulat ako. Hindi ko natin real talk ha. Kung ano ho yung pinapanood nyo, habang pinapanood nyo to, yung mga reaksyon ho natin, ano yan, kung ano yung nakita natin, sabay-sabay ho tayong nagre-react dyan. Hindi yung papanoorin ko muna, titignan ko kung ano yung sasabihin nila, saka ako magbibigay ng punto. Wala akong ganun, wala review, walang ganun. Review na tawag doon, di na reaction. Kaya ako nagulat eh, pambihira naman talaga. O palakpakan natin, Senator Rodante Marcoleta, mega love shoutout eh, ano natin yan eh. Ano yan, isa sa mga talagang iduluho natin yan at talagang isa sa mga kung sakali man talaga kahit ayoko magsalita kasi ayoko pa unahan si BP Sara. Si BP Sara nagdeklara na. Kung sino man ang kanyang magiging BP, 110% kahit sino pa yan. At alam ko si Senator Rodante Marcoleta, ganun din ang gagawin yan. Okay? Pero hayaan muna natin si BP. Kaya wala pa akong linalagay dyan. Nakaturo lang si BP dyan dahil baka ikaw hindi ka pa nakasubscribe. Mag-subscribe na ho kayo mga kababayan. Ha? Ay, ano tayo dito? Ayaw natin magpatiuna kung sinong pipiliin ni BP Sara. Kung pinili niya ito si Senator Rodante Marcoleta, ba magpapalakpakan tayo. Papalakpakan tayo dyan dahil isa sa mga ikangay. Kung merong makapaghahatid ng hustisya sa mga ordinaryong Pilipino sa ginawang pagnanakaw ng administrasyon ito. Walang iba yan kundi yung isa sa mga prinsipyo, talagang may prinsipyo at paninindigan dyan sa Senado. Rodante Marcoleta. Hindi ko na mabasa yun kasi nga yung mata ko eh. Malabo, malabo. Hindi ko na magbasa. Paano yan? Pasensya na kayo, ano ha? Pasensya na po kayo kasi sa dami yata ng binabasa ko, medyo ano na po yung mata natin. Malabo Yung na, ganyang kalayo malabo. po eh. Ganun ba? Pero kung yung cameraman na yan ay magmagandang loob na itulak niya yan ngayon, ilagay niya rito. Yeah, plain, itulak Pero na- wag na, baka mahirapan ka lang. Palaki-lakihin mo ng konti, ano ha? Mahirapan pa rin ako dyan. Oho. Paano ito, Sen? Ibabalik ko po bayad na mga ito. Nakapagbayad na po ito eh. Naku po. Adi, balik mo na lang. Naibili ko po ng pandesal ni Ate Joyce eh. Greetings Yeah. and congratulations to Amber. Amber Apolinar. Yan. Amber Ay, ano, hirap ako talaga. Apolinar. Oo. Nakakuha po ng high honor sa Lyceum of the Philippines, Cavite Campus. Nako, happy birthday din po kay Richelle Apolinar. Anong nakuha niya? High honor doon po sa Lyceum, Lyceum High Cavite. honor? Yes po, oo. Pwede ko bang i-broadcast dito yung apo ko? Abay, siyempre po. Pwede, Ayun, yes. Anak oo. ni Kong Pao. Yes po. Anak ni Kong Pao. Oo. Ang pangalan niya ay Jose Enrico Marcoleta. Ba, oo. Siya po ay tinanghal na valedictorian ng OB Montessori. Wow! Aba, magaling. Congratulations, bata. Malupit. Matatalino talaga yung mga
mga lipi nitong si Senator Rodante Marcoleta. Magagaling. Congratulations, ano? Kaya, alam mo, tuntua yung lola niya eh. Oho. Sabi ko, wala una na ng madaling araw, kwento ka parang kwento. Sabi niya, okay, hindi ako talaga makaano eh. Sabi niya gano'n. Tuwan-tuwa siya. Iba pala yung apo, Jed. Ay, opo naman, oho. Kaya akalain mo namang, siyempre, Valedictorian son, no? Ha? Oh. balik, yung kasing, yung ang pagkakaalam ko kasi, cumulative pala yon mula dun sa pinagmulan mong ano, kailangan ma-maintain mo yung grade hanggang sa umabot ka ng 12. Opo, opo. Di ba, 12 year ang ano ngayon, di Opo, ba? K-12 din, opo. K-12, nasa 12 na siya. Siya ang naging valedictorian. Wow. Oh. Tinatanong niya galing, nga ako, sabi niya, tinatanong kung, sige ka ako, pero may session yata kami dyan, pero ano lang ako, kahit 5 minutes, pagka nakamayan kita, tatalilis na rin ako. Gano'n, oho. Malaking bagay naman po sa akin yun, sabi niya, kung makarating kayo. Sabi. Akalain nyo nga naman, ano? Oho. Valedictorian lang naman. Valedictorian. Magaling. Congratulations. Manang-manang Congratulations sa apo nitong si Senator Rodante Marcoleta, anak nitong si Kong Paulo Marcoleta. kay Ma'am Edna po yun, malamang, ano? Malamang. Malamang. Ay, hindi, sa nanay niya, ikaw naman. Ganun. Oho. Nako, Ma'am Edna, kayo po ko congratulations. Rerekta na ho ako doon sa wala na ho tayo marami pa sakali kasi ang pinunta naman dito ng ating mga kasama yung mga punto de vista ni Senator Rodante Marcoleta kaugnay sa mga katanungan na nangangailangan ng kasagutan ngayong mga panahon na to. Pakinggan na rerekta na ho tayo. Ito. Kami mahalagang tatalakayin na Sen, ano, ipasok ko lang ito, Sen. Alam nyo, sa dami ng problema ng ating bansa ngayon, Yan. pero para bagang meron tayo hindi napapansin, ano, baka napapatutok tayo sa gulo sa Senado, yung iyakan sa Senado, pero yung mga figures, ano, yung mga numero, Nako. ito po yung yata may sinabi yung Philippine Chamber of Commerce and Industry, o PCCISN, napapansin na rin po nila itong problema ng ating bansa ngayon. Sila nga yung nagsisentimiento, narinig ko yung kanilang pahayag. Opo. Ang mga numbers kanya, palagi na lamang nagko-concentrate sa Senado, sino ba yung majority, sino Yeah. bang minority. Tila nakakalimutan nila yung mas importanteng numero na napakalaki ng kaugnayan ng mga mamamayan na sana yun muna yung unahin. Yan, opo. Hindi naman namin kanya sinasabi na hindi nila pag-usapan yung numero nila kung sila pa rin o kung mapalitan o ganyan. Oho. Pero unahin din ninyo kanya yung mga numero na talagang direkta kanyang may kinalaman sa Kapakanan, sikmura ng ating sikmura mga ng kabayan. Pilipino. Opo. Ang sinasabi niya, tingnan mo po ninyo kanya yung ating inflation rate ngayon, 7.2%. Grabe, ang taas po yan, Sen, ha? Oo. Ayan ang ano, tingnan mo yung kanilang pagkukumpara. April 2025, 1.4%. Opo. Tapos biglang sumikat sa March 2026, 4. Alam mo yung 4.1 na yun? Mataas yan. Oho. Actually, 1.4 dapat hanggang ganyan lang. Kapag dapat pumasok ang sa ano 2 natin, point, oho. halimbawa 2.5 to 2.8, malaki na yun. Malaki na. Biglang sumikat sa 0.41. Oo. Pagkatapos, yan, lumundag sa 7.2. Halos na Alam mo doble. kung ano ibig sabihin yan? Oho. Ang nasasaktan talaga dyan, mga karaniwang mamamayan, na talagang hindi nila malaman kung paano sila babaluktot sa maiksing kumot. Nako. Di ba? At Namabaluktot napakarami ng pagbabaluktot na ginagawa nila dyan. Mula sa pagkain, sa gamot, sa gastusin sa medisina, sa kuryente, sa tubig, lahat na. Lalong-lalo na kung ikaw ay talagang inanantahanan. Siguro hindi mo alam mo, saan kukunin lahat itong mga ito? Oho. Anong mga numbers pang pinag-uusapan natin? Kaya naman ganyan napunta dyan. Ang daming factors na talagang sisikad pa yan, hindi lang. Kapag hindi natin binigyan ng pagkakataon na ayusin lahat ang mga numero na dapat sana matagal na nating inayos. Oho. Magkano na exchange rate natin? Nako. Yung 61 isa na. na, kahapon, nakita ko, ang una ko tinitingnan dyan, yung exchange rate natin, yung dolyar, 61.75 kahapon. 61.75, Kanina yata, grabe. 61.74. Oho. Ito daw po, bago nagsara, 61 point, 69, 69. Sen. Ngayon yan. Opo, ngayon. O yan. Oh. Sa maniwala ka sa hindi, alam mo, last month, yung tagapagsalita ng Pangulo na babaeng, Opo, si Auntie Claire. hindi ko alam, Lukaret. Babaeng lukaret. Hindi lang matuloy.
Pambira. Yung babaeng lukarit sa Malacanang. Oh. Pangalan. Opo. Sabi niya, ang gusto rin ng Pangulo ay hindi tataas sa 60. Nako, oho. Sabi ko, ba't ganito yung sinasabi nitong babaeng ito? Palagay ko hindi sinabi sa kanya ng Pangulo yun. Alam mo kung bakit? O bakit daw po? Hindi naman binobroadcast yun eh. Hindi Opo. binobroadcast. Hindi kung talaga ikaw nag-aral ka, hindi mo i-broadcast. Kasi ang pinag-uusapan natin, current, yung ano to, foreign exchange eh. Opo. Alam naman niya na dinidikta ito ng market forces. Opo. Hindi ka pwedeng magsalita ng gano'n kasi pag sinabi niya yan, mapipilitan na sabihin mo na lahat, inistrakan mo yung central bank, gumawa ka ng paraan Indirectly, parang gano'n. para kontrolin mo. Yes. Alam mo, hindi mo pwedeng kontrolin ng gano'n eh. Either magbenta ka ng currency na napakamahal, lugi tayo. Tapos bibili ka ng currency na napakamahal, magbebenta. Tayo rin, babagsak din sa atin yun eh. Sa makatid, hindi niya tayo ang pinaggagawa nila. Pagkatapos, ano nga employment rate natin? Nako. Sobra na. Oho. Yung mga namumuhunan na nanggagaling sa ibang bansa, sumadsad din. Yes po. Isip-sipin mo, higit sa kalahati ng foreign direct investment, bumagsak tayo. Saka wala Magkano ang total natin na domestic debt? International debt, alam mo ba? Opo. Outstanding debt. May idea ka? mga 18 trillion na po siguro. Almost 19. Lagpas sa 18 trillion pesos. Kaya ito yung mga factors, kung tawagin to mga headwinds. Oho. Alam mo, aeroplano dyan. Opo. Papunta ka nasaan ba si Nelson? Nasa Los Angeles. Nasa Los Angeles. Yes po. Kung bakit kasi pati... Kailangan slang na Los Hindi Angeles. ba pag sinabi mong Los Angeles, hindi ba Spanish yun? Dapat sana Los Angeles, di ba? Kasi Spanish yun. Yes po. Pumunta ka sa Madrid. Oh. Los Angeles, sabi niyo, di ba? Oho. Pumunta ka sa Pampanga. Angeles lang po yun. Angeles. Angeles, oh. Sakay ka ng aeroplano, may headwinds. Yung headwinds, opo. Nababagalan ng aeroplano. So, alalakbayin mo yun ng let's say, Manila, San Francisco, easily 12 hours, di ba? Okay. Oho. Umabot ka ng 13. Sabi na, alam mo, magsasalita yung pilot bago mag-land. Opo. We apologize, ladies and gentlemen, because of the strong headwinds. Kailangan po ganyan. Mabagal lang Para mapalakas yun, dapat tailwinds. Galing sa likod, Parang We tinutulak are very ka. fortunate, ladies and gentlemen, because of the tailwinds. So, Yeah. imbes na 12 kanya, 10 hours nakarating tayo. Tinutulak ka ng San hangin, Francisco. These are the headwinds Nako, that oho. block our economic activity. Ito dapat ang unahin namin. Headwinds, Ito. winds. Paano mapapaniwala ngayon ang business community? Yung corruption ayusin natin. Yan po. Nako. Di ba? Yan po ang gawain ngayon ng susunod na Presidente. chairman ng committee Alala ng... ko, Presidente. Masyado kasi 2028 yung iniisip ni PH update. Pambihira yan, oo, talaga naman. Oh, Blue Ribbon. oo na. Kailangan po ay sa lalong madaling panahon, Bumalik yung tiwala. bumalik ang tiwala at isa po sa napakalaking magagawa ninyo para bumalik ang tiwala ng ating mamamayan. Kailangan pong matukoy na po ninyo kung sino po ang mga salarin, sino po ang may kagagawan niyan, papanagutin po natin sila. Yan po ang unang pagtitiwala na maaaring maibalik sa atin. O pa, magkakaproblema tayo dyan, Shen. Magkakaproblema tayo dyan kasi yung mga mastermind, papatagin nila ang bundok, lilimasigin nila yung dagat. Di ba? Yung para lamang ma-absuelto sila dito sa na to. Ibig na sabihin, gagawin ho nila lahat ng imposible. Huwag mo siya maniwala kahit siya hindi. Yung mga mastermind, may pera sila. Hindi lang basta-basta pera, hindi lang mali-maleta. May pera sila, may impluensya sila, may kapangyarihan sila. Yung tatlong tatlong bagay na yun, napakatinding bentahin na hunun para pabagalin, palabuin, lituhin, guluhin, yaang mangyayaring investigasyon na yan. Ngayon, ang tanong dito, PH, anong gagawin natin? Para yatang nawawalan na ako ng pag-asa sa mga sinasabi mo. May pag-asa pa ho.
may pag-asa pa ho iparamdam natin dito sa mga magnanakaw na to, dito sa mga siraulo na to, dito sa mga kawatan na to, na nakaabang sa bayan ng Pilipino. Na nagmamatsyag ang ordinaryong Juan de la Cruz. Na nandyan tayo sa sideline. Inaabangan natin ang bawat kibot nila. Yun lang ang ating magagawa. Sa gayong paraan, kahit gusto nilang palabuin ang usapan, guluhin ang usapan, takutin yung kung mga tatakutin nila, nakikita. Kagaya na lamang rito, yung isinampang kaso dito, yung pinag-aaralang mga kaso, bribery plunder, ano pa, ano nga kasi yung kaso kay Senator Dante Marcoleta. Teka lang, baka magkamali tayo eh. Yung plunder, bribery, di ba? Makita na siyang bayan ng Pilipino, nakasama sa master plan nitong mga mastermind na to, ang pagpapahirap, panggigipit doon sa mga individual na naghahanap ng katarungan para sa mga ordinaryong Pilipino dito sa issue ng mga maanumalyang flood control na to. Yun. Oho. Ayan. Mabigat sa Tapos na tayo. Oho. Di ba? Medyo mabigat talaga kasi ang sabi nga nila, ang kinakatakot kung umabot ng 19 trillion, ang worry nila, baka wala na magpautang sa atin at baka i-default pa tayo ng mga bangko pinagkakautangan natin. Huwag naman akong tinatakot kasi maaaring mangyari yan. O, di ba? Talagang... Ayoko na sana pag-usapan natin dyan kasi alam ko pupunta ka na naman dyan eh. Kapag ka wala na nagpautang sa atin, Oho. na sana naman huwag mangyari. Wag naman sana, wag naman, oho. Kaso kasi, imbes na aminin nila na meron tayong problema, sasabihin ng deb-deb. Oho. Don't you worry, ladies and gentlemen, our strong economic fundamentals Yan siya, no? and Si Balisakan yan, Balisakan. tigilan na natin yung mga ganun. Strong fundamentals na. Isipin mo, at 61 point, ano na yun? 69. 61.69, sir. 61.69 Opo. pesos per $1. Yes po. Subok-subukan mo kang kaya nga, ang tinamaan lahat dyan, yung nag-i-import eh. Ayun, Nag-i-import. opo. Tayo pa naman, net importer tayo ng langis. Yes po. Yung coal naman, may coal tayo, sa Mirara, In-export binibenta natin, natin. oo. Yun ang kumikita sapagkat mataas ang dolyar eh, binabayaran ka sa dolyar. Dolyar ang bayad sa kanya. Opo. Pero mag-i-import tayo ng coal. Yan. Tingnan mo naman yan. Gagamit ka rin ng foreign exchange. Nako. Yan na ngayon ang nagiging problema. Kaya kapag hindi po natin in-address ang mga problema ng numbers nating pinipresent ngayon, yung pong 7.2 na yon, nakakatakot po yun. Tataas pa uli yun, ano? Nakakatakot po yun. At ang talagang tinatamaan ng hapdi, ng hampas ng economic malaise na yan, Oho. taong bayan. Ay, At talaga nako. namang halos wala nang Kumbaga sa ano sir, wala nang isisikip ng sinturon, ano? Leeg na ang masasakal na eh. yung alam mo yung kumot na kanilang Yung pinipilit kanilang- na magbabalo-baluktot ng gano'n. Sobrang pababaluktot na ito. Nagkapunit-punit na yung kumot eh. Nako po. Kaya, pag maikli ang kumot, matutong mamaluktot. Pambihira. Gano'n kalaki yung kumot? Ganito na lang kalaki. Sa sobrang hirap ng buhay, na lang, parang pad paper na lang yung kumot natin. Paano pababaluktutin? Sa gusto mo, giginawin ka eh. Di ba kaya nga nagkukumot para di ka ginawin? Ngayon, sa sobrang ikli na ng kumot, wala na tayong mukha mo na lang yung kukumutan mo. Katawan mo, diretso na kasi patay ka na. Pambira. Ay, nako. Tapos ang ina-expect pa natin dahil sa pagtaas po ng dolyar sen, ang forecast po next week, tataas na naman ang presyo ng produktong petrolyo. Yun po ang forecast. Ano ha? Ayan, sarado na. Tapos, meron pa. Meron pa tayo. O mga... Ayan, dami yung babasahin ah. Opo. Ay, teka lang, Seth, bago na tayo bumasa ng may yung sa impeachment, may kalendaryo na ho ba tayo? Meron na. Oho. Kaya lang, may paunahin mo muna yung may summons pa, 10 days, Yes di ba? po, yung mga summons muna. Binigyan nata ng hanggang... Hindi ko alam kung ano yung Parang 10 calendar days po. 10 Tapos calendar 5 days. calendar days naman Pagkatapos- sa prosecution. Oo, pagkatapos baka may pre-trial. Oho.
Kung may pre-trial, siguro, ewan ko kung ilang araw yung... Hindi ba ito makaka-apekto? Kasi alam ko, magkakaroon kayo ng sinidya adjournment ang Kongreso. Hindi, kahit na CNJ kasi Ayun, tatawag sila so- ng trial. O kapag ka na, alimbawa, wala nang pre-trial, alimbawa, direct sa trial na. O sige, di susundan namin yung kalendaryo. Ayun, oho. So hindi maapektuhan yung legislative, yung suspension na legislative work nyo, yung trabaho nyo naman as senator judges. Hindi naman. Hindi man kailangan. Kaya lang, medyo masyado na kami maraming ginagawa nun. Wala na kaming pahinga nun, di ba? Tsak po yun, oo. Kanina pinag-uusapan tayong number eh, di ba? Opo. Naisip ko lang, dahil number ang pinag-uusapan natin. Merong isang kolumnista sa isang dyaryo dyan. Palagay ko yun ay teacher ng math o kaya Okay, opo. talagang magaling sa math. Di ko nababanggitin ang numero, pangalan. opo. Ano. Cielo Magno. Cielo Magno ba yan? Baka si Maring Winnie. Magaling, ano yan puno siya numero. Siya ay paminsan-minsan ito nakita ko sa Philippine Inquirer din. Yan. Ang kanyang isinulat ay Mayo 20, 2026. Okay, bago lang, oho. Ang pamagat ng kanyang Artikulo, sinulat, opo. artikulo, Critical Thinking in a Time of Clowns. Matindi Mathematician siya kasi nung binabasa ko, napapangiti ako. Sabi niya, alam mo, hindi alam ng karaniwan tao, sabi niya. Hindi na nila nagagamit yung Pythagorean theorem, sabi niya. Opo. Naku, Pythagorean Di ba theorem. mathematician ka, Jen? Yari tayo dyan. Mat Pagka mga Pythagorean theorem na yan, wala tayo dyan siyendante. Wala yan. Magkape na lang tayo. tayo matinik. Kasi hindi karaniwan hindi na nila pinupuntahan 'yon kasi kamukha nung isang principle, isang theorem sa geometry. Base angles of an isosceles triangles are equal. So, nasa isip mo lang yun, pero actually hindi mo ginagawa yun. So, sabi niya, yung Pythagorean theorem, kasi ito ay isang fundamental rule sa geometry ito eh. Na applicable lang sa mga right-angled triangles eh. Ang ibig sabihin nun, yung square ng hypotenuse, sabi niya ganyan, is equal to the sum of the squares of the two other sides. Alam mo, geometry lang ito. Hindi na pinag-uusapan talaga yon. Pero sabi niya, unconsciously, nagagamit din nila ang math and geometry. Halimbawa, itong cameraman natin, i-adjust niya yung angulo. Angulo, yes po. Math din ang kailangan mo rin. Siyempre po. Hanggang sa gumagawa ka ng building. Pagkatapos, sinegway niya kay Senator Bato. Sabi Sabi niya, niya- segue po. Sa math, sabi niya ganun, makikita mo kanya kung ilang milyon ang botong nakuha niya. Okay. Pero sa abstraction, sabi niya ganun, makikita mo, sabi niya, na hindi sa karapat dapat na nandun. Yung mga ganun. Sabi ko, matindi rin itong mga ito na kahit papano, kahit ano yung kanyang pinaka-interest sa pagsusulat, dahil mathematician siya, gagawa't gagawa ng paraan. Inaangguluhan pa yung punto na yun. Ay, ang gulo niya. Sabi niya, math is knowing the length and roots de la Rosa run. Di ba? Hindi, Abstraction is realizing that the efforts of the grandstanding few, kasama na siguro ako dun, allowed his freedom. Sabi niya, ang ano natin ngayon, sabi niya, and that we need to find the way to close the distance between the Bato and the Hague. So talagang gusto siya talagang gusto ko sanang kumakausap ko siya, sasabihin ko, sana nakikinig siya ngayon. Alam mo, mathematics is also simple. Bilangin mo ako yung partial report na ginawa ng isang kasama natin, ayaw kong bagitin ang pangalan. Okay. About 400 pages. That's math. Opo. But abstraction will tell you also na ginamit niyang dahilan, kailangan pumirma kami ron para ipagpatuloy niya. Hindi ba? 9 months can be measured by math. Opo. Ilang araw yung 9 months, Jen? Mahina 30 times, ka talaga. 30 times 9. Di 9, 18, mga 100.
20 days. Oh, Matt easily tells you that Aha. 9 months, bilan, 120 days. Aha, aha. Pero abstraction will easily tell you also, in 9 months, wala kang ginawa. Aha. Napaka-importante ng katanungang hinahanap ng mga mamamayan tungkol sa sanasan napunta ang pera nila. Nako, yan na. Wala ka bang pakialam doon? Yun ang Tanungin natin, sino ba yan kasi ang mathematician na yan? Si Dante. So itong manunulat na to, ang galing niya sa math, pero yung basic, yun hindi niya nakita eh. Hindi niya nakita. Diba? Masyado silang subjective. Yung narrative lang nila ang gusto nila. yun ang yes po. I can tell her many things about math. Aha. At kung paano nila nakalimutan kwentahin ang maraming bagay. Pero mantakin niya, na-connect pa niya kay Senador Bato yung kanyang angulo, ha? Ay, nako. Anyway, bago lang kami magtapos, official na pong inaanunsyo. Nako, Sen, dito, Chuck, matutuwa ang mga apo nyo rito. Ma'am Edna, ito na po ang itreat nyo sa inyong mga apo. Sapagkat official na pong inaanunsyo, ang pagkatanghal ng K-pop. Nako, yan na nga sinasabi natin, no? Ayun na nga mga kababayan, nako, malamang dumaan na sa page nyo ho yan. Ano, yung ano na yan, yung pag, ano na yan, yung Philippine Sports Stadium. So guys, maraming salamat ho sa PH Update. Hindi ho tayo fan ng mga yan eh. Ano ho tayo, hindi natin malaman. Meron pa ba nanonood sa mga yan? Pambihirang yan, oo. Ano naman ho kasi, kanya-kanyang ano naman yan, trip. Di ho trip yung mga ganyan. So guys, maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin ang Pilipinas. So, huwag kayo magpabudol. Maraming salamat po mga kababayan.